Karakhounds, magbablog ako today. Ang vlog na ito ay tungkol doon sa naging lakad namin noong February 6 hanggang kahapon. Yun yung meet up o meet and greet ng grupo namin na Gem Hunters. Bali, yun yung kauna-unahan namin na group rock hunting ngayong taon na 2022. So, i-ID ko po yung mga finds ko. Yung ilan sa mga finds ko kahapon. Iisa-isahin ko po yun. So, okay, start na tayo. Start na tayo. Hello, good morning mga karakhound. Bali, mag-start na po tayo ng pag-ID sa mga finds namin kahapon nung kami ay nagpunta sa Bulo River at saka sa Bulo Dam. Bali, may naganap po kasi kahapon na first Gem Hunters Group rock hounding expedition. Parang meet and greet po at saka bonding na rin ng mga bagong group members. So, umpisa na po natin ang pag-ID. Ito po yung mga ilan sa aking mga nakuha doon sa lugar na yon. Mag-umpisa na po na sa mga fossils. Ang fossils po na ito ay kabilang sa tinatawag na recent fossils o yung mga fossils na hindi masyadong katandaan. Ang edad po nito ay estimated na 2.3 at 3.5 million years old. Ayon po iyan doon sa nakarecord sa Mines and Geosciences Bureau. Mag-umpisa po tayo sa scallop shell. Ito po tinatawag na queen scallop. Hindi pa po extinct ito. Meron pa po nito sa kasalukuyan. Yan. Queen scallop. Dumako naman po tayo sa fossilized capis shell. Ayan po. Ayan. Fossil na po ito. Galing po ito sa river na nasa taas ng bundok na malayo sa karagatan. Ayan. Meron pa rin po nito sa kasalukuyan. Hindi siya extinct. Tapos ito naman po, ito extinct na po ito. Ito po ang tinatawag na bivalve clamshell. Yan, bivalve. Hindi, yan. Yan, bivalve clamshell po ang tawag yan. Extinct na po siya. Wala na siya sa kasalukuyan. Ito po mas maganda yung mas buo siya. Ayan po. Yan. Yan po itsura niya. Parang malaking kabibi. Malaking yung tawag dito sa yung niluluto. Yung Basta yun na yun. Basta yun na yun. Yun na yun. So, dumako naman po tayo dito sa ano ba to? Ito naman po yung laging napagkakamalang petwood. Mukha siyang petwood. Ayan po. May kahalintulad siya na hibla ng kahoy. Hindi kasi kita sa camera. Napagkakamalan po na madalas na petwood. Pero hindi po petwood ang tawag dito. Ito po ay isang metamorphic rock. Schist rock ang kanyang pangalan o IP. Schist rock. Hindi po siya gemstone, hindi siya fossil. Ito po ay ginagamit sa mga landscaping o pang tema sa landscape, pang bakod, yung sinasalansan sa mga landscaping. Hindi po siya petwood. Kung may makikita po kayo na parang petwood, ang kailangan po doon tapyasan nyo para malaman nyo kung ano yung laman. Kasi kung titingin lang po kayo sa panlabas,
mukha talaga siyang pet food. Pero pagka pina-open niyo po ito, ang laman po nito parang basag. Wala siyang wood grains o yung hibla ng kahoy, wala sa loob. So, dumakon man po tayo ngayon dito sa yan, nakuha kong mga stone kahapon. Ito ang tinatawag na Chalcedony nodule. Yan. Very translucent po ito. Hindi na kailangang itapat pa sa ilaw o sa sinag ng araw para makita yung translucency. Nodule po o natural formation ng Chalcedony ang tawag dito. Ano, ito po yung yung agate na tinatawag. White banded agate. Tingnan po natin kung makikita sa camera yung water lines niya. Excuse me. Yan. Kita po ba? Blur po kasi. Mahina yung resolution ng camera. Mababa. Pero sa personal, kitang-kita po yung mga guhit niya ng water lines. White banded agate. Ito naman ang tinatawag na green jasper. Yan. Basahin ko po para lumabas yung kulay niya. Yan. Green jasper. Tapos ito naman po ang tinatawag na green chalcedony. Yan. Green chalcedony. Pagka naman po yung green na green at matingkad na green na chalcedony, ang tawag po doon ay chrysoprase. Ito po kulay green na siya o light green, hindi siya gaanong green na green siya. Hindi talaga kita yung kulay, pasensya na, mababa ang resolution ng camera namin. Yan po. Tapos ito naman ang tinatawag na dendritic agate. Yan. Bigay po ito ni Sir Romel. Thank you, Sir Romel. Karoon na ako ng dendritic agate. Yung po mga kulay itim na yan, yan po yung dendrite. Yan. Dendrites po yan. Ang ID nito ay dendritic agate. At ito naman po ang tinatawag na green agate. Yan. Yan. Yan, kitang-kita po yung water lines niya. Yan, water lines niya. Kulay green din po ito na stone, green agate. Kaso hindi talaga kita yung kulay eh. Hindi talaga kita kulay. Mababa yung camera eh. Mababa yung resolution ng camera, pasensya na. Tapos ito naman po, red jasper. Doon din po ito galing. Yan. Red jasper. Bali, itong jasper at saka green, itong red jasper at saka green, variety pa rin po ito ng chalcedony. Opaque nga lang sila ng variety. O yung impure. Hindi sila katulad ng chalcedony na translucent. Impure sila. Yan, impure na variety ng chalcedony. At yung chalcedony pa rin ng quartz. Yan. Tapos ito naman po ang aking nakuha na fossilized brain coral. Yan. Babasahin ko po yung part na may pattern. Kung makikita. Sana makita. Ito po yung pattern. Pattern ng brain. Brain coral. Hindi siya makita. Ayan. So, ang tawag po dito ay brain coral. Yung coral na yung parang may guhit ng brain. Ang hirap explain. Basta yun na yun. So, ito naman po ang tinatawag na green chert na lang.
Noong una, ang akala ko dito green shirt talaga. Pero nung tinapyasan ko, nakita ko na kung anong itsura niya sa loob. Kaya mainam talaga na pagka nag-account kayo, may dala po kayo na pang tapyas. Geology pick o kaya martilyo, pwede yun. Yan. Sana makita rin. Ayan po. Translucent po ito. Yan po siya. May mga green na speckles. Mga spots na kulay green. Tapos white chalcedony. Ayan. Pasok siya sa moss agate pag kinat. Yan. Green moss agate. Hindi talaga kita. Pasensya na po. Ayan. Tapos, dumako naman po tayo dito sa yung chalcedony na may mga puti-puti, parang sakura agate. Hawig ng sakura agate. Pero sabi nila wala daw sakura agate sa Pilipinas. So, chalcedony pa rin to. May inclusion nga lang ng ibang mineral. Yan po. Hindi talaga kita. Basta may mga puti-puti po ito sa loob eh. Parang ulap. Yan po. Tapos, meron pa ako ditong isa eh. Nasa na ba yun? Nawawala. Ito. Ito naman po ay iron stain chalcedony. Iron stain chalcedony nodule pa rin. Kasi natural formation niya pa rin to eh. Ayan. Kulay dilaw siya. Kaya naman siya naging kulay dilaw dahil po yan sa kalawang. Mataas po yung iron na quantity ng lupa. Ayan. Kaya siya naging kulay dilaw. Pero ang laman po nito puti pa rin. Iron stain chalcedony. Ayan. Maganda po siya pang singsing. Katulad dito. Pang singsing po, napakagandang gawing pang singsing po niya, yung mga yan, yung agate. Dito po sa agate na to, nakakakuha ng mga cat eye na singsing, bato sa singsing. Ayan. Napakagandang quality, malinaw na malinaw. Bago magtapos po yung aking vlog today is mag-shoutout po ako doon sa mga kasamahan ko sa grupo ng Gem Hunters. Shoutout po kay Sir Ants Losada, Sir Simon, Sir Romel Ronquillo, yung mga nakasama ko kahapon, Sir Sol, si Sir Rick Celani, hello sir. Tapos kay Ninong Xavier Cortez, sayang di ka nakasama kahapon. Ang saya-saya namin dun, nag-swimming pa nga. Tapos kay Sir Albert Candelosa, hello kuis. Tapos kay Bro Red Renlu, nabubulol ako. Hello sa'yo bro. Tapos kila Sir Chito, hello Sir Chito. Madam Margie, kay Madam Hello Kitty. Tapos marami pa eh. Si Sir Mark Anthony, yung mga madalas na mag-like at share ng video ko sa YouTube. Thank you po sa inyo. Tapos kay Sir Barty Braids ng Davao, yan. Mga nagsishare at nagla-like po ng aking mga vlogs. Yan, mga vlogans, ganyan. Tapos kila Sir Jonathan, thank you po sa mga comments, mga ganyan. Tapos sila Sir Jason, yan, thank you po. Thank you ng marami sa suporta na inyong binibigay po sa akin. Thank you. So, hanggang dito na lang po. At sa susunod na Sabado po, magbablog ulit ako tungkol naman sa polishing. Yung tamang yung tamang hawak sa bato.
Yung tamang pag-grind, ganyan. Tsaka kung ano yung anggulo na dapat sundin sa pag-grind. Kasi hindi yun basta-basta na hahawakan mo lang tapos i-grind mo gano'n. Hindi po ganyan eh. Kaya ituturo ko po sa Sabadong darating kung paano yung tamang hawak o tamang pag-grind ng kabusyon. So, bye-bye po!